Yung good morning. Turo ko sa inyo paano gamitin yung ating business email para pag magsisend ka ng email gamit yung Gmail, ang lalabas is yung domain mo. Yung for example, sa akin, rgarces@yourvirtualworkers.com. Tapos, pag may nag-send naman ng email doon sa email mo na, yun sa business email mo na yun, lalabas din siya dito sa Gmail para hindi mo na siya titingnan doon dito dito sa webmail natin. So, siguro naman na may email sa password na kayo dito, napalitan nyo na yung password. Okay, so punta muna dito sa settings sa Gmail. Tapos, see all settings, accounts, and import. Tapos, dito sa import mail and contacts, click mo lang tong import mail and contacts. Tapos, sign in mo rito, yung email mo. Saan kasi ay rgarces.it@yourvirtualworkers.com. So, click continue. Ayan yung password mo rito sa business email mo. Dito, login ko na yung sa akin. Napalitan ko na siya eh. Okay. Medyo mabagal lang to. Tapos, yan nga yung password mo. Lagyan mo rito. Dito sa pop username, yun yung pinaka-email mo. Ayan. Your rgarces.it@yourvirtualworkers.com. Tapos, dun sa server, palitan mo siya ng mx.stockmail.com. Tapos, doon naman sa port, as is na siya sa 110. Ito. Wala na kang papalitan dyan. Continue. Ito, ang may check lang dapat ay yung import mail at saka yung add label to all imported mail. Yung leave a copy at saka archive incoming, and check na lang yun. Oh, tapos, click nyo na yung start import. Okay, so sabi dito, your messages are being imported. It may take several hours. Minsan kasi matagal talaga. Sa dami ng laman ng business email mo. Click mo lang yung okay. Tapos, okay, nandito na siya. Maglagay naman tayo ng dito sa send email as para pag magsisend ka from Gmail, ang lalabas ay yung business email mo. So, yung receiver, makikita niya na naka at yourvirtualworkers.com ka. Dito sa add another email, sa send email as ha, add another email, mouse ko. Yun lang. Ayan na gumana ng mouse ko. Okay. Tapos dito, yung sa name mo, tapos email address, yun nga yung rgarces.it@yourvirtualworkers.com. Lagay nyo lang yung email nyo dyan. Tapos check nyo tong treat as an alias. Tapos next step. Okay. Yung password, yung username, ganun pa rin. Password, yung password ng business email nyo. Sa secured connection using TLS import, huwag nyo nang papalitan, add account nyo na. Tapos, okay, may confirmation email ito. Close window, balik ka dito. Tapos, open ka rito sa business email. So, refresh mo lang. Ayan. Click mo lang yan. Okay, tapos click mo tong link na to confirm. Yan. Confirm mo lang. So, yan. Confirmation success. Mail ba tayo? So, try muna nating mag-send ng email. Oops. Okay. Compose. Sorry. Palitan mo pala muna yung dito sa settings. Accounts ulit. Tapos, nakita mo tong send mail as dapat ito yung pinaka-default mo. So, make default.
Okay. Tapos itong when replying to a message, make sure na reply from the same address the message was sent to. Okay. So, okay na yan. Naka-default na to. Compose ka ulit ng email. Ayan. So, from na, eto na siya. Business email mo. Try natin send ng test email. Subject, test, send. Okay. Send ako ng email dito. Wala pa. Is lang dapat yan Ayun. So, saan siya pumasok? Ito na. Okay. Naka-receive. Try natin mag-reply kung papasok din siya doon. Test. Send. Balik ka sa inbox. So, ito yung confirmation email yan. Dito yan. So, nag-ano siya. Tawag dito. Okay, ayun pumasok, 'di ba? So itong email na to, galing to dito sa aking Outlook. So yan na siya, 'di ba? From Outlook 'yan. Ito. Okay. Tapos tingnan mo dito. So wala pa, dapat makaka-receive to kasi nag-send tayo ng email doon sa business email, dapat pumasok siya dito. Kaso yun nga, medyo matagal. Try muna natin siya i-refresh. Punta ka sa see all settings dito. Sorry. See all settings. Tapos accounts and import. Pwede tayong mag-refresh. Check mail now. Try natin check mail now. Last check na pala. 0 minutes ago. So, try natin. So, ito pumasok na siya. So, yun yung conversation niya. So, try ulit natin mag-email pa ng isa. Kung mabilis ba siya. Kasi minsan matagal talaga. R. Garces. Eto. Test 2. Send. So, bali to, papasok to sa business email. Tapos, papasok din to sa Gmail. Unang munang papasok sa business email kasi doon mo siya isa-send. Tapos, mababasa ni Gmail kasi naka-import yung mga messages from business email to Gmail. Okay? Taka rito sa, yan. Flash mo lang. Ayan, test 2. Dapat pumasok din siya dito sa email mo. Medyo matagal lang. Hintayin natin. Anyways, papasok naman siya talaga. Hintay mo lang siya talaga. So, kung naiinip ka, mas maganda na naka-open din tong email mo na to. Kasi medyo matagal siya pumasok yung mga messages dito sa Gmail. Ayun, pumasok na, 'di ba? Yun. So, ganun lang. Try nyo na lang. Thank you.